Matinding baha at landslides ang naranasan sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa walang tigil na ulan dulot ng shear line. At live mula sa Davao City, may express report si Bril Montalvo. Bril, ano nang update dyan? Mukhang wala ng ulan ha, pero kamusta yung mga nakaranas ng baha at landslide? Ruth, 7 na ang nasawi sa kaliwat kanang landslide sa Mindanao. Kasunod yan ang patuloy na buhos ng ulan dulot ng shear line. Sa Mati City, Davao Oriental, natabunan ng gumuhong lupa at malalaking bato sa loob ng kanilang bahay ang isang buntis at asawa nito, kabilang ang kanilang 2 minor de edad na anak. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, gumamit na ng backhoe ang rescue team sa paghukay sa mga biktima. Isinugod pa ang pamilya sa ospital pero idineklara nga dead on arrival. Sa barangay Rizal, Moncayo, Davao de Oro, patay din ang padre di pamilya at kanyang 2 minor de edad na anak matapos matabunan ng landslide ang kinatatayuan ng kanilang bahay kaninang madaling araw. Mahimbing na natutulog ang mga biktima nang mangyari ang pagguho. Stranded naman ang mga motorista sa New Bataan, Davao de Oro matapos hindi madaanan ng isang tulay sa crossing Panag. Nasira kasi ang bahagi ng tulay dahil sa lakas ng ragasan ng tubig baha. Sa Laak, Davao de Oro, napatakbo ang lalaking ito sa kanyang motor matapos tangkaing dumaan sa kalsada ng barangay Kyokmay. Lumambot ang lupa dahil sa sunod-sunod na pagulan at dahan-dahan itong gumuho. Nagmistula namang ilog ang National Highway sa Maco, Davao de Oro dahil sa baha. Ang ilang motorista pahirapan ang pagdaan sa kalsada. Buhis-buhay naman ang pagtawid ng mga residente sa Monte Vista sa Davao de Oro. Tumulong na ang ilan para makatawid ang ilang motorsiklo. Umapaw kasi ang Mayaon River na nagdulot ng pagbaha sa kalsada. Nagsagawa naman ng preemptive evacuation ang lokal na pamahalaan sa Nabunturan, Davao de Oro. Sa Asuncion, Davao del Norte naman, nagka-flash flood sa bahagi ng barangay sa Gayen matapos umapaw ang Saug River. Ang isang bahay, gate at pundasyon na lang nito ang natira. Habang sa Bislig, Surigao del Sur, isa-isang ni-rescue ang mga residente na natrap sa kanilang mga bahay. Hinila naman ang mga residente ang lubid habang sakay sa bangka ang mga residenteng nire-rescue. Ruth, ayon nga sa Pag-asa, posibleng magtuloy-tuloy pa ang matinding ulan sa ilang bahagi ng Surigao del Sur, Caraga at Davao Region hanggang bukas dahil sa epekto ng shear line. Ruth. Bril, binanggit mo na rin kanina na may mga kinailangang ilikas. Hanggang ngayon ba meron pang mga evacuees kasi baka may mga pangangailangan sila doon sa mga evacuation centers? Tama ka nga dyan, Ruth. Yung mga evacuees ay nandoon pa rin sa iba't ibang evacuation center ng iba't ibang bayan dito sa Mindanao. Kasi nga hanggang sa ngayon ay ramdam pa rin ang pag-ulan at natatakot pa ang residente na bumalik sa kanilang mga bahay dahil sa banta ng shear line. Ruth. Yan po ang Express Report ni Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.